Madalas nating madinig ang sinasabing, tao lang, pasensya na po, tao lang, kaya nagkakamali. Bagamat ito ay may katotohanan dahil nga hindi naman tayo perpekto bilang tao, pero ang isang panganib ng linyang ito, yung minsan para bang nano-normalize na yung pagkakasala. Para bang sinasabing, tanggapin nyo kung ganito at hindi ako ang mag-a-adjust. Bagamat tao nga tayo at nagkakamali, hindi naman ibig sabihin nito na ang kasalanan sa ating buhay dapat manatili. Ang pananatili sa kasalanan at hindi pagsisisi dito ay hindi nakakabuti. Ang kaugnayan natin sa Diyos ay apektado ng kasalanan. Sa maraming talata sa Bible ay tinuturuan tayo na ang marapat gawin sa kasalanan ay pagsisihan o talikuran. Hadlang ito sa kagalakan sa ugnayan sa Diyos, ugnayan sa kapwa, at isang malaking balakid sa ating panalangin. Ang kasalanang pinananatili sa buhay ay kasalanang lalong lumalala. Nasasanay ka na sa masama. Nagiging normal ang pamumuhay na hindi tama at bawat araw ay isang hakbang palayo sa iyong ugnayan sa Diyos. Ang akala ng iba kapag malaya silang mamuhay sa kasalanan, sila ang tunay na malaya sa buhay. Pero sa Bible, ang pagkakasala ay hindi tinuring na kalayaan kundi pagkakaalipin. Bakit? Dahil kapag sinubukan mong tigilan ang pagkakasala sa sarili mong kakayahan, mapapatunayan mong hindi mo kaya. Walang puwang ang kasalanan sa kinabukasan na nais ng Diyos para sa iyo. Marahil iniisip mo paano? Hindi naman ako perpekto, nagkakasala pa nga at paulit-ulit pa. Ang sabi sa Salmo chapter 32 verse 5, ngunit sa wakas ay pinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niyo ako. Problema talaga ang kasalanan, pero ito ay problemang may solusyon. May magagawa ka dahil may ginawa ang Diyos para sa iyo. Kung ikaw ay nagnanais na magpasakop sa Diyos at maranasan ng tagumpay na nagmumula sa Diyos, maaari ba tayong manalangin? Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa akin. Salamat sa ginawa ni Kristo na siyang nagbayad sa aming kasalanan at nagbibigay ng kalayaan sa amin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Tulungan niyo po ako na magtiwala pa sa inyo at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tunay na kalayaan ay kay Kristo nagmumula. Ngayong kinilala mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon, ay mamuhay ka na sa paraang nais niya. Hindi ka na mag-iisa sa buhay dahil kinilala mong personal ang Diyos na magbibigay sa iyo ng tunay na kalayaan at tagumpay. Asa ka pa? Kung kayo po ay sumabay sa panalangin o nagnanais na makilala pa si Jesus, mag-iwan lamang po ng comment o magpadala sa amin ng private message at kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.